Search our hearts, O God. Know our hearts and know our thoughts. Patuloy mo po kami, Panginoon, na pakabanalin nang masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ako ay lalapit sa iyong harapan. Ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayang dugo mong minsan pa ako ay lalapit. Ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayang dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Minsan pa po nating awitin, ako ay lalapit sa iyong harapan. Ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayang dugo mo, O Jesus, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Sa huling pagkakataon, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Ama naming Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at ng lupa, ang Diyos at Panginoon ang aming buhay, ang aming kaligtasan. Lord, patuloy po kaming nagpupuri, umaawit ang aming mga puso sa pamamagitan ng aming mga panalangin. Lord, maraming salamat sapagkat ang buhay na ito ay binago niyo po, O Diyos. Isang buhay na may Diyos na kinikilala, pinagkakatiwalaan, laging inaasama-sama ang iyong banal na presensya na siyang nagkukumpleto sa buhay namin, Lord. Nagbigay ng kapayapaan, nagpapatagtag ng aming panampalataya, nagiging makulay ang buhay sapagkat nariyan ka, O Diyos. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, lagi po namin hinihiling, O Diyos, ang paglilinis ng pagkakasala. Sapagkat nais po namin, Panginoon, malayang maranasan ang iyong banal na presensya na siya nagpapagaling sa amin. Lord, i-prepare niyo po ang aming mga puso. Alisin niyo po ang mga bagay na nagiging hadlang. Inaamin namin, O Diyos, na kami po isang makasalanan, nagkakasala sa maraming bagay, nagkakasala sa isip, sa pananalita, at sa mga gawa. Lord, patawad sa pangalan ng iyong anak, si Jesus. At sa umagang ito, Panginoon, balutin niyo po kami ng iyong banal na presensya upang malaya po naming magawa, may pahayag ang kadakilaan na para sa inyo. Malwalhati ka namin sa oras na ito sapagkat yun ay nararapat. Lord, huwag niyo po hayaan na mapangunahan kami ng mga nararanasan namin nagdudulot ng pagkalayo sa inyo. Ang nais namin, Panginoon, magiging malaya ang aming puso't isipan, na may handog namin ito sa inyo, na kayo lamang, O Panginoon, ang Diyos at nag-iisang Diyos sa aming buhay. Kaya po, Diyos, sa oras na ito, sakupin niyo po ang buong sulok na ito ng iyong banal na presensya. Iparanas niyo po, Panginoon, ang iyong presensya. Lord, we pray, Lord, in the name of Jesus, samahan niyo po ang bawat isa. Samahan niyo po ang iyong lingkod na gagamitin ngayon. Ang bawat salita na lalabag sa kanyang bibig ay may kapangyarihan upang ang aming mga patinig, Panginoon, ay mas lalo pa itong nakikinig at ang aming mga puso ay handa itong tatanggap ng mga bagay para sa inyong kaluwalhati at kadakilaan at ikatatag ng aming buhay na ito. Kaya po, Panginoon, muli sa iyong kapangyarihan, patuloy po naming pinagkatiwala sa inyo ang gawain na ito. Purihin ka, Panginoon, walhatiin ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige nga po, sabihin natin sa ating mga katabi, sa bawat isa na narito, pinagpala ka ngayong araw, kapatid. Pinagpala ka ngayong araw, kapatid. So bakit po tayo pinagpala? Sabi ng Panginoon, pinangako niya, ang mga taong inuuna siya ay pinagpala niya at pagpapalain niya po tayo. Masama man ang panahon, malaki man ang bagyo na pipinsala sa ating bansa, mas malaki ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? Ating purihin ang Diyos na mabuti, tapat, kailan pa man ako'y nananalig. Purihin ka,
Panginoon, sambahin ka. O aming Diyos, nananalig sa'yo. Manahan ka, sa buhay ko'y tataas kita, Panginoon. Purihin ka. Minsan ba po nating awitin, purihin ka, Yahweh, sa iyong kabutihan. Purihin ka, Yahweh, sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, pag-ibig mo'y tapat, tapat kailanman. Purihin ka, Yahweh, sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, tapat kailanman. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. O aming Diyos, nananalig sa'yo. Manahan ka, sa buhay ko'y tataas kita, Panginoon. Purihin ka. Patuloy po nating ideklara ang ating pananalig sa ating Panginoon. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig sa iyo, Jesus. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig sa iyo, Jesus. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig sa iyo. Purihin ka. O purihin ka, Panginoon, sambahin ka. O aming Diyos, nananalig sa'yo. Manahan ka, sa buhay ko'y tataas kita, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. O aming Diyos, sa'yo. Manahan ka, sa buhay ko'y tataas kita, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Bawat araw ang kabutihan mo ay lagi naming natatamasa. Katapatan mo ang lagi naming nararanasan. Bawat araw natatanaw ang kabutihan mo. Bawat oras kapiling ang kapangyarihan mo. Pusong nagbago, dulot ng kapatawaran mo. Buhay may pag-asa dahil sa kaligtasan mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo ay namalas na. Wala pa nang lalangit ang langit at lupa. Sa kamatayan sa krus, tungo sa trono ng Ama. Purihin ka,
ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos. Sa huling pagkakataon, sa pinakamalakas na tinig, Lahat ng buhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, dakilang hari ng lahat. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, ngayon, bukas at kailanman. Purihin ka, o purihin ka, purihin ka, purihin ka, dakilang hari ng lahat. Purihin ka, o purihin ka, purihin ka, ngayon, bukas at kailanman. Purihin ka, purihin sa huling pagkakataon. Purihin ka, oh Jesus. Oh, lahat ng tuhod ay luluhod. Ang labi namin ay magsasabi na ikaw ay Diyos, Panginoon. Sa huling pagkakataon, atin pong ideklara, lahat ng buhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Minsan pa, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Oh, salamat, Panginoon. Papuri sa iyo, aming Diyos na buhay. Sige po, minsan pa po nating palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah. Sige po ba? Makibukas po tayo sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 8, talatang 5 hanggang 13. Tayo pong lahat ay sumandaling tumayo at igalang po natin ang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Nakikita po natin yung ating slide dyan, English po yan, pero babasahin ko sa Tagalog.
Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbo, Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin." At sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na, mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan." Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Amazing faith, pambihirang pananampalataya, kamanghamanghang pananampalataya. Tanungin ko po kayo, ano po ang pananampalataya? Kapag tinanong po tayo, ano ba ang pananampalataya? Sa definition o pakahulugan ng sanlibutan ay may mga nagsasabi, some say, sabi nila, manampalataya ka lang ay magagawa mo na. Ayan. Narinig na po ba ninyo yung mga ganitong mga pananalita? At sabi naman ng iba, maniwala ka lang ay makukuha mo na. May mga relihiyon na nagsasabi na basta merong Diyos, kailangan tayong maniwala. Narinig na po ba ninyo? Marami po, iba't ibang mga relihiyon ay may mga Diyos. Tama po ba? At sinasabi ng marami, may pananampalataya po sila. At maging sa mga Kristiyano, ay sinasabi rin po, nakikita niyo po ba? Sa mga Kristiyano ay sinasabi naman, naniniwala kami kay Jesus. Tama naman. Pero ang nakakalungkot ay hindi makita si Jesus sa buhay. Marami yung Kristiyano talagang naniniwala kay Jesus. Pero ang nakakalungkot ay hindi makita si Jesus sa kanilang buhay. Kaya nga, sa napag-aralan po natin sa mga nakaraan, sa Matthew chapter 7, verse 21, ay sinasabi po roon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok doon sa, saan? Sa kaharian ng Diyos, sa langit. Kaya nga dito ay marami
ang nag-a-assume na merong mga pananampalataya pero mali ang paniniwala. Mali ang kanilang pag-aakala. Akala lang may pananampalataya. Kaya nga malinaw ang sinasabi ng Biblia. Doon sa Matthew 7:21, yung taong may pananampalataya o Kristiyano may pananampalataya o reliyon na may pananampalataya, malinaw ang sinasabi ng Biblia. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karyan ng langit. Kundi yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Kaya nga, tingnan naman po natin sa banal na kasulatan kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sa Hebrew chapter 11, verse 1 ay sinasabi po ng Hebreyo na ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakakakita. Sino po rito ang naniniwalang yung pananampalataya mo ang magliligtas sa iyo? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga naniniwalang yung pananampalataya mo ang magliligtas sa iyo. Our faith cannot save us. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay maliligtas, mapupunta sa langit. Kaya nga po dito, faith that can save us is that to whom it is focused and should be the center of it. Kanino po ba nakatuon ang ating pananampalataya? Kanino po ba nakasentro yung pananampalataya natin? Kaya nga po, yung totoong pananampalataya na nakakapagligtas ay walang iba kundi nakasentro at nakapokus lamang kay Kristo. Amen po ba? Kay Kristo. Kaya maliwanag po ang Biblia na kung saan, kung ating pong aaralin ang salita ng Diyos, ay maintindihan po natin kung anong klaseng pananampalataya na meron po tayo. Kaya nga po, ito pong ating binasa patungkol po sa Mateo talatang 8 hanggang kapitulo 8, talatang 5 hanggang 13 ay meron pong aral na matututunan po tayo sa ating pananampalataya. Ano kaya ang matututunan natin sa Romanong Sige. Hindi. Ano yung matututunan po natin? Dito po sa Romanong sundalong ito na kung saan lumapit sa ating Panginoon. Meron pong 3 bagay. Sa Ingles ay plea, pleasing, and pleasure. Sa Tagalog ay pakiusap, pagtugon, at pagpapala. So tignan po natin, iisa-isayin po natin yan. Sinasabi po rito, sa Mateo 8, talatang 5 hanggang 6. Mula doon sa pangangaral ng ating Panginoon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanyang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado, siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. So tingnan po natin, mula doon sa pagturo ng ating Panginoon sa
Pangangaral ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta sa Capernaum. Noon, ang Capernaum ay napakagandang lugar. Magandang lugar ang Capernaum. Pero, ngayon po ay hindi niyo na makikita ang Capernaum. Sapagkat, burado na. Katulad po siya ng Sodoma at Gomora. Pero ang Capernaum ay dahil sa kanyang kataasan, siya po ay ibinagsak. Kaya ang sinasabi nito sa John chapter 11, I think, na ito po ay sinabi ng ating Panginoon na ang Capernaum ay babagsak. Kaya nga, kung noon ay napakaganda ng Capernaum at libo-libong mga may sakit ang pinagaling ng ating Panginoon noong panahon na yon. Maraming mga may sakit, halos maubos. Ang lahat ng mga may sakit noong panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmiministeryo. At dito po ay may lumapit na isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap siya. So ito po ay isang mananampalataya o hindi? Siya po ba isang mananampalataya o hindi? So ito po ay isang naniniwala kay Jesus. At sa kanyang pagkilala sa ating Panginoong Jesus ay nandoon yung kanyang pakiusap. Bakit kaya lumapit kay Jesus itong Romanong sundalong ito? Nakiusap siya sa ating Panginoon na pagalingin ang kanyang alipin. Alam niyo po ba na ang mga alipin nung panahon na yon ay ang mga Romanong sundalo? Kapag ka ikaw ay Romanong sundalo, wala kang pakialam sa mga alipin. Kapag ang mga alipin nila ay wala nang kwenta yan, pwede nilang iwanan, itapon na lang yan, ibenta, or patayin na lang nila. Ganyan po ang mga Romanong sundalo noong panahon na yan. Pero itong Romanong sundalong ito ay iba. Nandun yung kanyang malasakit sa kanyang alipin. Nanyo anong mapapala niya doon sa kanyang alipin kung makikiusap sa kay Christ? Bakit siya merong pagmamalasakit dito? Kaya nga dito, itong Romano sundalong ito na nakiusap sa ating Panginoon ay nandun yung kanyang malasakit sa kanyang alipin. At sa kanyang pakiusap sa ating Panginoon ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya. So nakikita po yung pananampalataya ng Romanong sundalong ito. Amen po ba? Nakikita. Sa kalagayan ng Romano sundalong ito ay talagang iba yung kanilang kapangyarihan. Iba yung kanilang estado, pero itong Romano sundalong ito ay makikitaan po natin ng malasakit sa isang walang kwenta. Actually, ang mga alipin noon walang kwenta yan para sa mga Romanong sundalo. Pero nagbigay siya ng halaga sa kanyang alipin. Kaya nga, nagpakita siya ng pananampalataya. Dito po ay makikita natin kung anong klaseng pananampalataya meron siya. Na minamalasakitan niya yung mga tao na walang kwenta sa marami. At makikita natin yung kanyang karakter, yung kanyang attitude na nagpamalas ng kanyang pambihirang pananampalataya. Kaya dito sa pakiusap niya, sabi niya, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado, siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan.
Gaano kaya kalaki yung malasakit po natin sa kapwa po natin? Lalo na't wala naman tayong pakinabang. Hello? Gaano kaya kalaki ang malasakit natin? Lalo na't wala ka namang napapala. Pero kakaiba ang ipinakita ng Romanong sundalo ito na nakikiusap siya sa ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang paglapit sa ating Panginoong Jesucristo ay pinapakita po rito na bagamat siya ay Romanong sundalo na merong tinatawag na kumbaga sa kung sa politiko, iba yung estado. Marami yung mga politiko, mas mataas pa sila sa mga lingkod ng Panginoon. Pero itong Romanong sundalong ito, iba ang kanyang approach na ipinakita sa ating Panginoong Jesucristo. Nakita nyo? Nakikiusap siya. Kaya nga yung salitang Ginoo rito sa English ay sir. O sa Greek word ay curious. Curious. Na ibig sabihin ay sir. Yung kanyang respect. Yung kanyang paggalang sa ating Panginoon. Pangalawa, pleasing, pagtugon. Sa verse 7 hanggang 10, tingnan po natin ito. Sa verse 7 hanggang 10, sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Tingnan po ninyo yung pagtugon ng ating Panginoon. Dahil nalugod ang Panginoon dito sa Romanong sundalong ito, alam ng Panginoon yan dahil Diyos siya Nalugod siya. Sabi niya, pupuntahan ko at pagagalingin siya. Verse 8, sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling nga ang aking anak, ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tingnan po ninyo yung pagtugon ng ating Panginoon sa pinunong sundalong Romanong ito. Sabi niya, pagagalingin ko siya, pupuntahan ko siya. Ano yung tugon naman ng Romanong sundalong ito? Sabi ng Romanong sundalo, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sa tingin ninyo, itong Romanong sundalong ito ay mahirap? At kapag pinuntahan siya ni Kristo ay yung bahay niya ay karag-karag at hindi siya presentable. Alam niyo po ba kapag ikaw ay isang Romanong sundalo, mayaman ka nung panahong iyon. At doon sa Luke, na kung saan ito pong Romanong sundalong ito, sa Luke ay ipinakita po doon na ni Luke, magkaiba po kasi yung yung kanilang pagpapahayag. Kay Mateo, pinapahayagan niya ang mga Hudyo, at pagdating naman kay Lucas, ang ipinapahayagan naman niya ay ang mga Hentil. Kaya doon, hindi yung Romanong sundalo ang lumapit kay Kristo, kundi yung mga matatanda. Yung matatanda, doon sa mga matatandang Hudyo ang lumapit kay Kristo sa Luke. Kaya nga dito, isinasaad doon sa Lucas na itong sundalong Romanong ito ay mayaman siya. Sapagkat itong mga elders na ito ay
sinasabi nila, pakiusap namin sa iyo na pagalingin mo yung alipin niya. So sila yung nakikiusap doon sa ating Panginoong Jesucristo sa Lucas, at sinasabi po nila doon, siya po yung nagpatayo ng templo. So ibig sabihin, meron siyang ginagawa doon sa templo nung unang panahon, doon sa Lucas. Kaya nga dito naman sa Mateo ay isinasaad naman kung anong klaseng tao itong Romanong sundalong ito. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Tingnan po ninyo yung kanyang kababaang loob. Bagamat siya po'y mayaman, pero hindi po niya ipinagmamalaking mayaman siya. Amen po ba? Makikita po natin yung kanyang kapakumbabaan na sinasabi niya, hindi po ako karapat dapat. Pero kung tutuusin, itong Romanong sundalong ito, talagang hindi naman siya, hindi karapat dapat. Karapat dapat siya kasi bakit? Romanong sundalo siya eh. Meron siyang nasasakupan. Kaya pag pinuntahan mo yan, talagang may masasabi at masasabi siya sa sarili niya. Pero hindi ganun eh. Makikitaan po natin yung kanyang kababaang loob. Kaya dito, pinapakita ng Romano sundalong ito kung yung kapakumbabaan sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? At ito pa yung pagtugon niya. Sa kanyang pagtugon sa sinabi ng ating Panginoon, pupuntahan ko siya at pagagalingin. So, una sinabi niya, wag na po kayong pumunta, hindi ako karapat dapat puntahan sa aking bahay. Pangalawa, ito po yung sinabi ng Romanong sundalong ito. Sabi niya, sa verse 9, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din. Sabi niya, mga kawal. So, ang Romanong sundalo ay meron siyang nasasakupang 100 mga sundalo. Okay? Sabi niya, may nasasakupan ako. Kapag inutusan ko, pag tinawag ko, pagka sinabi kong ganito, sumusunod sila. Sumusunod sila. Kaya, nung sabihin ng lalaking ito, ng Romanong sundalong ito sa ating Panginoon, itong tugon na ito sa ating Panginoong Jesucristo ay namangha ang ating Panginoon. Kaya doon, nakita niya kung ano yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. Sabihin niyo lang, ipag-utos niyo lang, kahit hindi na po kayo pumunta. Sino po sa inyong naniniwala na yung bagyo na yan ay ililihis ng Diyos? Hello? Taas ang kamay! Oh, yung iba ayaw nyo magtaas. Sige, bahain kayo. Alam niyo po ba na itong meron siyang yung pananalita niya na kung saan napakababa niya, pero meron siyang authority. Mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, mababa ang loob. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, be meek like a dove, be wise like a serpent. Di ba? Tayong mga Kristiyano ay maging katulad tayo ng matalinong ahas, pero mababa. Katulad ng sundalong Romano ito. Mayaman siya, pero makita mo yung kababaan loob niya. At ipinamalas niya sa ating Panginoon yung otoridad. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, dito sa pagtugon na ito, ay nakita ng ating Panginoon yung kamanghamanghang
pananampalataya ng Romanong sundalong ito. At sinabi niya sa verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito. Ito po yung tugon ng Panginoon. Sa nakita, narinig ng ating Panginoon sa Romanong sundalong ito. Kaya nga po yung pananampalataya, nakikita po yan eh. Amen po ba? Nakikita yan. Visible po ang pananampalataya kapag ikaw ay totoong may pananampalataya. Lumalabas yan sa bibig at yung ating attitude, kababaan. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoon, sa dinami-dami ng napuntahan niya, sabi niya, wala pa akong nakita na ganitong klaseng pananampalataya. Wala pa akong nakita ng ganitong klaseng pananampalataya. Even Christian, mga apostol na kasama niya. Si Felipe, sabi niya, Panginoon, pwede bang pakita niyo sa amin ang Ama? Sabi ng Panginoong Jesucristo, Felipe, 3 taon mo na akong kasama. Hindi mo pa rin kilala ang Ama. Kung nakita mo na ako, ay nakita mo na ang Ama. At meron din, parang Tomas din. Mga pananampalataya, Tomas. Namatay na si Kristo at nabuhay na maguli, wala pa rin pananampalataya. Hello? Baka mamaya meron tayo katulad Felipe rito. Meron ding Tomas yan. Pero mo nakita mo na yung kamanghamanghang gawa ng Panginoon, nag-aalinlangan ka pa rin sa Panginoon. Hindi pa rin makita yung pananampalataya. Kaya si Christ, sabi niya, wala pa ako nakitang ganitong klaseng pananampalataya. No, kaya tignan ninyo, kung tayo ay ilaw at asin na sanlibutan, makita po sa atin yung pagiging asin at ilaw. Lalong-lalo kapag ganito may bagyo. Diyan makikita kung talagang asin ka at ilaw. Baka mamaya nabasa lang ng ulan, natunaw na ang Kristiyano. Di ba? Kaya si Christ namangha siya eh. Alam niyo po ba na pinapakita lamang dito, hindi sa anumang kalagayan mo o yung kung ikaw man ay mayaman o mahirap. Tingnan mo, ipinakita niya yung kanyang alipin na yung malasakit niya, binigyan niya ng halaga. Tapos itong Romanong ito, mayaman siya, pero makikita mo ng kababaang loob. Brothers and sisters, sa pananampalataya, walang mayaman, mahirap. Pare-parehas po tayo sa harapan ng Diyos. Kapag ang sentro ng pananampalataya natin ay nakikita katulad ng Romanong sundalong ito. Hello? Tignan niyo yung katabi niyo. Kung nakikita yung pananampalataya, yan, nakikita po dapat. Amen? O baka mamaya nakikita sa atin kung ano-ano mga nakikita. Diba? Kaya ngayon tugon ng Lord sa atin, ano ba naman? Tagal-tagal mo ng mananampalataya. Ang tagal-tagal mo nang nakikinig ng salita ng Diyos, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Kaya nga kung questionin natin kung ito ba, Romanong sundalong ito ay mananampalataya, hindi. Naniniwala, mananampalataya po siya. Pangatlo, pleasure. Pagpapala. Anak, ito. Ayun po. Yan, pagpapala. Sa verse 11 and verse 13. Sa verse 11
and verse 13, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa karya ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa karian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Ito pong pagpapalang ito, matutuwa ka at malulungkot ka. Tingnan po natin yung matutuwa. Bakit matutuwa? Sapagkat itong Romanong sundalong ito ay hentil. Hindi po siya Hudyo. Hindi siya kasama doon sa pangako ng Diyos na kung saan ang mga Israel ay mga piniling bayan ng ating Panginoon. Pero makikita po natin, itong hentil na ito ay sumampalataya sa ating Panginoon, naniniwala siya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, lumapit siya eh. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na kaya niyang pagalingin yung kanyang alipin. Kaya dito, tingnan po ninyo sa verse 11, tandaan ninyo, ito po yung yung masaya. Masaya na pagpapala. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan. Sa verse 11 at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa karian ng langit. Tignan po ninyo yung pagpapala rito. Marami po, sabi ng Bible. Mula sa silangan at sa kanluran. Ibig sabihin, makakasama po sila doon sa kinaroroonan ni na Abraham, Isaac at Jacob. At kasama po tayo doon. Siyempre, na hindi naman tayo Hudyo. Hindi naman tayo mga piniling bayan ng Diyos noon. Pero salamat sa Panginoon dahil ang biyaya niya ay umabot na sa mga hindi piniling bayan. Kaya ito po yung pagpapala. So marami ang mga maliligtas na mga hentil. At ito naman yung malungkot. Ito po yung malungkot. Sinasabi sa verse 11, sa verse 12, ngunit ang mga taong sanay kasama, uulitin ko ulit, ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa karian ay itatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Brothers and sisters, pinakita ng Panginoong Jesucristo dito yung katotohanan na dapat po nating maintindihan. Pero mo dapat sana kasama. Pero dahil hindi sumampalataya kay Jesus, hindi sila kasama. Ito po yung malungkot. Biro mo, ang Israel, hanggang ngayon, ang Israel, ang mga Hudyo ay hindi kumikilala kay Kristo. Until now. Kaya nga manalangin po tayo na ang mga Israel ay manumbalik sa Panginoon. Upang sa gayon ay dumating na siya. Kasi ang salita ng Diyos ay babalik muli sa Israel bago siya dumating. Yan po yung senyales. Kaya nga, ano po ang implikasyon nito sa buhay natin? Mapalad po tayo kasi nakasama po tayo sa mga iniligtas. Pero nakakalungkot kung tayo ay mga mananampalataya, hindi nakikita ang ating pananampalataya kay Kristo.
Hindi nakikita. Kaya malungkot. Makakala natin kasama tayo sa langit, pero hindi pala. Sabi doon, magngangalit ang ngipin. Sabihin, matinding hirap. Amen po ba? Matinding hirap. At ngayon, yung pagpapala na kung saan sinabi ng ating Panginoon doon sa verse 6, sabi niya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Tingnan po ninyo yung sinabi ng Panginoon. Ginawa ng ating Panginoong Jesucristo pagdating po dito sa verse 13. Sabi niya, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Mga kapatid, ilang porsyento na lang ang pananampalataya natin ngayon? Kasi sinasabi po ng Panginoon ayon sa sukat ng iyong pananampalataya. Checkin natin yung ating pananampalataya kay Kristo. Nakikita po ba ang pananampalataya natin? Ilang porsyento na lang kaya ang pananampalataya natin ngayon? Lalong-lalo na ngayon, gaano natin na ipapakita yung ating pananampalataya kay Kristo? Lingkod ka ng Panginoon? Na ipapakita ba natin na 100% yung pananampalataya natin sa Kanya? Hello? Ordinaryo ka man na mananampalataya. Hindi ka naglilingkod, pero naniniwala kay Kristo, na ipapakita kaya natin yung pananampalataya natin? Sa school, sa trabaho, o saan man tayo naroon. Ito po ay katotohanan na kung saan tumugon ng Panginoon dahil nakita niya ang pananampalataya ng Romanong sundalong ito. Kaya nga yung totoong pananampalataya, tandaan po ninyo, hindi po yan nakabase kung ikaw man ay mayaman o mahirap. Ang pananampalataya, hindi rin ang estado ng buhay, kundi ang pananampalataya na nagliligtas ay yung nakatuon ang ating paningin kay Jesus at si Kristo ang sentro nito sa buhay natin. Kaya, katulad ng ating napag-aralan ngayong umagang ito ay hayaan natin na magkaroon tayo ng refleksyon sa buhay po natin. Anong klase kayang pananampalataya meron tayo? Baka mamaya kapag yumayaman na, iba na ang estado natin, iba na asta natin. O kaya naman pag naghihirap, iba naman ang asta natin. Parang talagang walang-wala ng pag-asa. Kaya nga, kanino ba talaga nakatuon ang pananampalataya natin? Minsan kapag ikaw ay nasaktan, nayayanig ang pananampalataya. Amen? So, kanino ba nakatuon? Sa pagwawakas, ito po ay katanungan ko po sa atin. Kanino nakatuon ang pananampalataya mo? Amen po ba? Nakatuon ba yan sa mga problema? Nakatuon ba yan sa mga sitwasyon ng buhay na mainit ang pananampalataya mo kapag okay ang buhay? Paano kaya pag hindi? Di ba? Kaya nga sinasabi ng Biblia, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Alam niyo po ba na kapag tayo ay nakatuon ng ating paningin kay Kristo na siyang nagpasimula ng ating pananampalataya at siya rin ang magwawakas niyan, hindi po tayo matitinag anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan natin, anuman ang mangyari sa buhay natin.
Kaya nga tignan po ninyo itong Romanong sundalong ito. Nagpamalas ng pambihirang pananampalataya. Ipakita po natin. Amen po ba? Saan ba nakatuon ang pananampalataya mo ngayon? Kaya sa oras pong ito, kayo po ang sumagot. Kanino nakatuon? Saan nakatuon ang iyong pananampalataya? Amen? O baka mamaya sumasama ka sa church dahil may kasama ka. Paano kaya kapag wala ka ng kasama? Di ba? Dito masusukat ang pananampalataya ng tao. Kapag ikaw ay nag-iisa na, kapag ikaw ay nandun sa kalagayan na talagang walang tumutulong sa iyo. So kanino nakatuon ang pananampalataya mo? Kaya ang taong sumasampalataya talaga kay Kristo, nakikita sa buhay yan. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin, ipakita po natin, unang-una sa Diyos, yung ating pananampalataya. Na talagang, Panginoon, pupurihin ka. Di ba? Ano ba yung awit natin? Ano ba yung awit natin na anuman sitwasyon, anumang kalagayan, ay sasambahin natin ang Panginoon, pupurihin natin ang Panginoon. Talagang yung pananampalataya natin ay nananatili sa Kanya. Kaya sa umaga pong ito, hayaan po natin na patuloy po nating ipakita yung pananampalataya na talagang sa isip, sa puso, maging sa pananalita, maging yung gawa, ay nakikita yung pananampalataya natin. So maging katulad po tayo ng Romanong sundalong ito na sabihin ng Panginoon, grabe ang pananampalataya nitong si Yan. Di ba? Gusto niyo po ba na ganun na na-amaze? Maging ang Panginoon ay mamamangha sa pananampalatayang pinapakita natin? Hello? Di ba? Katulad yan. May mga balitang bagyo. Ngayon, ang mga Kristiyano, ay naku, malakas yung bagyo. Huwag na tayong umatin. Malakas ang ulan. Baka bumaha. Ayan. Di ba? Yung pananampalataya na kung saan makikita na dapat ang mga Kristiyano ay makikitaan ng ganitong pananampalataya. Mga kapatid, brothers and sisters, sa Bible, makikita po natin na ipinakita ng Panginoon kung gaano niya kontrol ang lahat ng hangin, yung bagyo, nung panahon na kasama niya ang mga apostol. Doon sa dagat, doon sa bangka. Takot na takot ang mga apostol, natutulog si Kristo nagpapahinga. Pero nung panahon na yon, ginising nila ang Panginoon. Sabi ng mga apostol, Guro, hindi naman ninyo alam, tila bagay na alintana, na lulubog na tayo. Sinabi ng Panginoon sa kanila, nirebuke ng Panginoon. Nirebuke ng Panginoon ang mga apostol. Sabi niya, lip ng pananampalataya ninyo. Mga kapatid, maraming nakasaad sa banal na kasulatan na sinasabi ang Biblia, hindi mo pwedeng kontrahin. Amen po ba? Pag pinaniwalaan mo ang Diyos, tandaan mo, hindi kanya pababayaan. Pero kapag pinangunahan ka ng takot sa puso, alinlangan sa puso, wala kang matatanggap katulad ng Romanong sundalong ito. Dahil nakita ng Diyos yung pananampalataya, sabi niya, umuwi ka na. Sabi niya, ayon sa iyong pananampalataya. Kaya ayon sa pananampalataya nyo, matatanggap ninyo kung ano man yung inaasahan ninyo. Amen po ba? Kaya ito po yung pananampalataya. Saan ba nakatuon ang pananampalataya mo? Sa bagyo o sa Diyos? Di ba? Bakit ka matatakot? Bakit ka mag-alinlangan? Amen? Hindi mo kayang pigilin yan. Sino makakapigil ng bagyo na yan? Kaya mo bang pigilin yan? Hindi. Kung ikaw ay mananalig sa Diyos,
Kayang-kaya ng Diyos yan. Katulad ng mga apostol, nung panahon na kasama nila si Christ. Isang salita lang ng Panginoon, sabi niya, tigil, hangin. Namin po ba? Kaya mga kapatid, sa oras mong ito, nakikita ng Diyos ang puso niyo. Nakikita ng Diyos. Kung ang puso natin ay nag-aalinlangan ka, natatakot ka dahil sa pangamba mo na baka mamaya bumaha. Maniwala ka sa akin, ayon sa sukat ng pananampalataya mo, mangyayari yan. Amen? Pero kapag ikaw ay lubusan, taos puso na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ano man yung estado ng buhay mo, maniwala ka. Sundalong Romano, mayaman, meron siyang kapangyarihan, pero nakita natin yung kababaang loob. Huwag kang magmamalaki sa Panginoon. Dahil ang mga nagmamalaki, ibinabagsak ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Kapatid, gusto ko pong tingnan po natin yung ating puso. Gaano ka ba naniniwala sa magagawa ng Diyos sa buhay mo? Gaano ka ba sumasampalataya sa ating Diyos? Katulad nitong ating binasa ngayon ay paralisado, nakahiga na, pero lumapit siya kay Kristo. Nagpakumbaba, at talagang ipinamalas niya yung kakaibang pananampalataya na siyang kinalugdan ng Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, tinitignan ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Individual po yan. Hindi titignan ng Diyos yung pananampalataya ko sa inyo, kundi bawat isa tinitignan ng Diyos kung anong klaseng pananampalataya meron ka sa harapan ng Diyos. Ikaw ba ay mayabang? Ikaw ba ay mapagmataas? Ikaw ba ay nagpapakumbaba? Ikaw ba ay nandoon nagtitiwala sa Diyos? Ayon sa sukat ng iyong pananampalataya, ang Diyos ay tutugon sa iyo. Kaya sa oras pong ito, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay at patuloy po tayong manalig sa ating Panginoon? Patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay. Panginoon, sa oras pong ito, patawad kung minsan sa aming mga buhay, ang aming pananampalataya, O Diyos, ay natatabunan ng anumang sitwasyon, ng anumang panahon, ng anumang kondisyon ng aming mga puso. O Diyos, hindi ito kayang iligtas ng aming mga pananampalataya kapag ang aming pananampalataya nakatuon sa mga bagay na ito. O Diyos, isa lamang ang patunay na talagang nakakatiyak kami kung ang aming pananampalataya ay nakasentro sa iyo, nakatuon ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Yesus. Nakakatiyak kami sa aming mga buhay na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kaya sa oras pong ito, hayaan mo, Panginoon, likaan mo kami ng pananampalatayang katulad ng Romanong sundalong ito na nakikita at ikaw, O Diyos, ay namamanghalin. Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba, O Diyos.
Hallelujah. Si Jesus lamang ang katugunan. Si Jesus lamang ang kailangan. Tagapagligtas at maggagamot. Oh, hallelujah. Siya lamang. Sa oras pong ito, habang inaawit natin ang awit na ito, manampalataya ka sa ating Panginoon na siya lamang ang katugunan sa iyong inaasam. Siya lamang ang sagot. Kung sa oras na ito ikaw ay nangangamba, ikaw ay natatakot, ikaw ay merong mga pag-aalinlangan, sa oras na ito kapatid, simulan mong manalig sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito, hayaan mo po, O Diyos, patuloy mong pag-umapawin sa puso ng iyong mga anak ang lubusang pagtitiwala sa iyo. Gagamot. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Siya Panginoon, salamat po. Sa oras pong ito, kami po'y lubusang nagtitiwala sa iyo. Anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon sa panahong ito, Lord, wala kaming magagawa sa ganang sarili namin kung hiwalay kami sa iyo. Sa oras pong ito, hayaan mo, Panginoon, patuloy mong katagpuin ang iyong mga anak. Katagpuin ang bawat isa sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga naisin. Hayaan mong ikaw ang Diyos na magpakita ng kamanghamanghang bagay. Sa tao, imposibleng mangyari, pero sa Diyos, walang imposible. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, patunayan mo sa iyong mga anak nang sinumang sumasampalataya sa iyo at nakatuon ang pananampalataya sa iyo, Panginoon, kailanman ay hindi mo pababayaan, sapagkat ikaw mismo ang nagsabi nito, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. We firmly believe, O God, through your word, and even, O God, by the power of the cross, and even the power of the Holy Spirit, O God, patuloy kaming sumasampalataya sa mga oras pong ito na hindi mo kami pababayaan man. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen.